Amen. Sorry po, medyo nagkaroon muli ng network failure at because of the Wi-Fi ngayon po ay ginagamit ko ngayon yung aking data. And so praying, nasamahan tayo ng Panginoon that from the beginning, matapos tayo to the glory of God. In Him we live and move and have our being. And so tayo ay mag-aaral ngayon ng salita ng Diyos and tayo po ay dumiretso na sa salita ng Diyos at binabati ko po muli kayong lahat saan man kayo naroon, mga kapatid ko, mga kaibigan sa Panginoon at tayo ay magsalo-salo sa salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 5 verse 20. So ang sabi po rito at unahin ko pong basahin ang Romans 5:20 ng King James. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much abound more. And sabi dito sa BSB or Berean Study Bible, the law came and so that the trespass would increase, but where sin increased, grace increased all the more. Salamat po Panginoon sa aming pag-aaral ng iyong salita. O Diyos, dalahin ko Panginoon o God na fill my cup, O God, and anoint my head with oil and let the anointing flow sa aking buhay, Panginoon o God. At hayaan mo, Panginoon o God, na kayo lagi ang mapakinggan ng mga tao, kayo lagi ang mapansin ng mga tao. It is not the work of men, O God. At hayaan mo, Panginoon, na let your word be like a fire burning in my soul na mangungusap sa mga tao, Panginoon o God, magbabago, mag-i-encourage, O God, magbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa amin lahat. Let the spirit of grace, the spirit of mercy, O God, be upon us, O God. Let the spirit of love balutin kami, Panginoon, O God. And to the glory of your name, gagawin namin lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And so, like po ng sinasabi ko kanina, naputol po, ang topic ko po last Sunday is God's unconditional mercy without compromising God's holiness. And ngayon po ay pag-uusapan natin ang God's unconditional grace without abusing His love and His word. And so, tayo po ay dadako rin sa Book of John para reference po na kung saan tayo ay from the Old Testament we are under the law, but now ay tayo ay because of Jesus Christ, tayo ngayon ay nabubuhay hindi sa batas, hindi sa law, but under the grace of God, grace upon grace. At sabi dito, John 1:14-17, ang sabi po dito ay, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, and the glory of the one and the only Son from the Father, full of grace and truth. John testified concerning Him. He cried out, saying, This is He whom I said, He who comes after me has surpassed me, because He was before me. From His fullness we have all received grace upon grace. And verse 17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And sabi din po ng Romans 6:14, ang sabi po ng Romans 6:14 ay, for sin shall not be your master, because you are not under the law, but under grace. Salamat po Panginoon sa lahat talaga ng ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa ating lahat na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At ngayon tayo ay nabubuhay sa Kanyang pag-ibig, sa kayamanan ng Kanyang biyaya sa ating mga buhay. And napakalaki ng topic ng grace kung ating titingnan, even from the Old Testament, nakikita na, bagaman ito ay sabi ng salita ng Diyos, ang the Old Testament is living by the law, pero I believe the grace of God is also in some way or somehow makikita pa rin natin even sa buhay ni Noah. Sa Genesis 6:8, ang sabi doon ay Noah found favor, or sa ibang version is Noah found grace in the Lord. And so the grace of God is also, bagaman wala pa yung full manifestation of God's grace, ay ando na. And sabi ko rito, nilagay ko rito, thanks God for His grace, for there is no sin
in the world that the cross cannot reach. Sapagkat sabi nga ng John 3:16, sa kabila ng lahat na ating mga kasalanan, ay minahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life or everlasting life. Mahal tayo lahat ng Panginoon. And this is the expression of God's grace. This is the expression of God's love toward us. Ang sabi nga sa salita ng Diyos din sa 1 Peter 4:8, sa kabila ng sa dami ng ating mga kasalanan, ang sabi niya, above all, love one another deeply because love covers over a multitude of sin. Na gaano man kalaki ng ating mga kasalanan sa Panginoon, at sa bawat isa, kailangan tayo ipakita din natin yung grace ng Panginoon, the grace of love sa ating mga buhay upang tayo ay makapamuhay na naayon sa Panginoon. At tunay na it's always been our sentence na lagi nating sinasabi na tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi nga ng salita ng Diyos ay, sabi lagi ni Apostle Paul, I am what I am because of the grace of God. And sabi din sa Ephesians 2:8 and 9, sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Talagang walang makakapagmalaki sa ating mga buhay. Sa lahat na nangyayari sa atin, it's all by grace. It's all by the richness of God's grace. Meron akong acronym na ito marahil ay famous na sa atin. Ito ay matagal na nating nababasa kung saan-saan. Ang acronym po ng grace is God's riches at Christ's expense. Ang kayamanan ng biyaya ng Panginoon sa magitan ng dugo ni Kristo. Si Kristo ang nagbayad para sa lahat ng yan. Through the cross na explain niya ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. And when it comes na pag-uusapan natin, ano bang pagkakaiba ng mercy at ano ba ang pagkakaiba din ng grace sa yung meron itong paradox. Ang meaning ng mercy, I think ito po narinig ko rin kay Bishop Francis. Ang sabi rito ay, in God's mercy, we don't receive as our sins deserve. Hindi natin tinatanggap ang ating parusa sa ating mga kasalanan, and that's mercy. And while God's grace, we receive what we don't deserve. So yun po ang ibig sabihin ng God's mercy. Uulitin ko po in a complete sentence, in God's mercy, we don't receive as our sins deserve, while in God's grace, we receive what we don't deserve. Ang sabi po ng Psalms 103 verses 8 to 14. Tayo po ay mayaman ngayon sa salita ng Diyos. Marami po akong babanggitin sa inyo salita ng Diyos sapagkat gusto ko po na tayo ay mag-focus sa sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay about the grace of God. Ang sabi dito ng Psalms 103 verses 8 to 14, the Lord is compassionate and gracious, mabiyaya sa, slow to anger, abounding in loving devotion. He will not always accuse us, nor harbor his anger forever. That's mercy. He will not accuse us. And he has not dealt with us according to our sins, or repaid us according to our iniquities. And then this is also the mercy of God. For as high as the heaven are above the earth, so great is His loving devotion for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows our frame. He is mindful that we are dust. Lahat po tayo, alam ng Diyos na tayo ay galing sa alikabok, kaya tayo pag tayo nagkakasala, we are weak. Alam ng Diyos, we are framed in the dust. Kaya naunawaan ng Panginoon, mahaba at malaki ang kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Malaki at ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Madali niya tayong patawarin because He is a gracious God. He is a merciful God. Kaya po, nais ko po na sana na maunawaan natin ang kalaliman ng ang biyaya ng Panginoon, ang kahabagan ng Diyos sa ating mga buhay. Gustong-gusto ko po yung isang ang illustration ni Sir Galen Wagner
na atin pong tagapagturo sa Greek. He is our Greek scholar, he is our Greek teacher. Kapag siya po ay nagpupunta rito sa Italy, ay tinuturoan niya tayo. And then, naalala ko yung kanyang sinabi, the meaning of grace is like the waves of the ocean. Kasi po ang waves of the ocean, dire-diretso lang, walang humpay. Mayroong ang awit, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ay ganun din ang pag-ibig ng Diyos, ganun din ang kahabagan ng Diyos, ganun din ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan natin yun. That's the waves of God's love. That's the waves of God's grace. That's the waves of God's mercy. And salamat sa Panginoon. That is a powerful illustration of God's grace sa ating mga buhay. And so, makikita po natin ay ito yung biyaya ng Panginoon. But sabi ko rito, God's grace is unconditional as long as you don't abuse His love and His word. Gusto ko po natin na tunghayan yung parte na yun na hindi dapat natin abusuhin sapagkat mabiyaya man ang Diyos, ay hindi dapat po natin na makita lamang na ang Diyos ay mabiyaya at puno ng pag-ibig. Sapagkat sabi po ng Psalms 89 verse 14, He is also a just God. He is a God of love, but He is also a God of justice. Sabi po rito ng King James, justice and judgment are the habitation of thy throne, mercy and truth shall go before thy face. So andun po yung apat na na pundasyon. Ang sabi sa ibang version is the foundation of God's throne. Justice, judgment, mercy, and truth. And so, kumbaga po, kung pag-uusapan natin, sometimes may mga play of words about mercy and about grace of God. And kumbaga po ay there is always an exemption to the rule na wag natin po kailangan na abusuhin ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos sapagkat lahat po ay there is always an exemption to the rule sapagkat ang salita din po ng Diyos, ang Biblia rin po. Kung ang Biblia po nagsasabi that God is a gracious God, God is a merciful God, ang Biblia rin pong ito ang nagsasabi that God is a God of justice. He will judge us according to our words, according to our deeds. Kaya po kailangan nating tingnan mabuti kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng grace and mercy, the truth and justice of God. And sapagkat ang Diyos po ay mayroon siyang tinatawag na the sin of the blasphemy against the Holy Spirit, ay hindi po ito patatawarin ng Panginoon. Ito po yung mga exemption to the rule. Kapag tayo po ay nakita na natin ang gawa ng Diyos and yet hindi pa rin tayo naniniwala, you don't have hope. Saan ka pa maniniwala kung ang Panginoon ay nandiyan na sa iyong harapan at nangungusap na sa iyo, pinagaling ka na at pinatawad ka na, andyan na ang cross ng Panginoong Jesus, and then the manifestation of God's power, of God's forgiveness, of God's healing, of God's miracle, andyan na, and then hindi ka pa rin naniniwala until now. What more na kailangan ipakita sa iyo ng Diyos para ikaw ay maniwala? Wala nang hihigit pa ron. Sabi yan ng Matthew 12:31, against the blasphemy against the Holy Spirit, wala nang kapatawaran. At sinasabi rin po sa salita ng Diyos, 1 John 5:16 and 17, meron po kasalanan na pwede tayong patawarin ng Panginoon at meron din kasalanan na hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, sabi dito ay 1 John 5:16 and 17, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he should ask God, whom will give life to those who commit this kind of sin. Hindi naman sinabi dito kung anong klaseng kasalanan niyo, pero mamaya meron po akong ipapakita sa inyo na salita ng Diyos, na ito ay talagang salita ng Diyos. He will confirm. God will confirm His word because the Bible explains itself. Ang sabi po dito, there is a sin that leads to death. I am not saying he should ask regarding that sin. Meron talagang kasalanan na sabi dito, ito man ay malalim, but this is the word of God. Kailangan nating titigan ang salita ng Diyos. Kailangan nating sometimes sisidin pa ilalim ang salita ng Diyos upang maunawaan natin. Ipag-pray natin, Lord, what is the meaning of this word? Holy Spirit, explain to me what is the meaning of your word. And sabi dito sa 17,
all unrighteousness is sin, yet there is a sin that does not lead to death. Meron pong kasalanan na hindi nagtutungo sa kamatayan, at mayroong kasalanan na hindi nagtutungo sa kamatayan. And so sabi rito ay Romans 6:23, meron talaga ang kasalanan. Generally, ang kasalanan po, sinasabi ng salita ng Diyos ay, for the wages of sin is death. Lahat tayo normally mamamatay. Kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, at kung hindi tayo tatanggap sa Panginoong Hesus, ay tuluyan tayo na hindi lang mamamatay tayo sa laman. Ang kamatayan, ang ibig po sabihin ng kamatayan is separation. It doesn't mean na you will not exist anymore. It means the separation, or separation from God, separation from your body. And then pag tayo namatay, is either pupunta tayo sa langit or pupunta tayo sa impyerno. That's the meaning of death. And so, sabi dito na kung noon man ay pinababayaan ng Diyos, hindi masyado na ang Diyos ay bawat kasalanan ay pinaparusahan. Pero salamat sa Panginoon na ngayon ay meron sinatawag po sa salita ng Diyos na pinag-aaralan namin sa Bible School. And generally, sinasabi po namin mga teachers, sina Mami Ruth, sina Bishop, sinasabi po nila, there is a progressive revelation of God's Word. And totoo po na the fulfillment of God's revelation is in Jesus Christ, or the Old Testament to the New Testament. John 15:22, ang sabi po rito, if I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. Kumbaga, kung hindi dumating ang law, ay walang kasalanan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero dahil dumating na yung law, dumating na ang salita ng Diyos, now, however, they have no excuse for their sin. At ang lahat ng tao ngayon ay iniimbitahan ng Diyos na magsisi na ng mga kasalanan natin. Because last time I preached about na, sinabi ko na sa my teaching is God cannot wait on you forever. There are times na kailangan na natin talaga magsisi ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kailangan natin tumalikod sa ating mga kasalanan, because you cannot abuse the grace of God, and you cannot abuse the mercy of God, and ultimately, you cannot abuse the Word of God. Hindi pwede po natin sabihin na ang Diyos naman ay mahabagin, ang Diyos naman ay mapagpatawad. Yes, totoo yan. But you cannot abuse it. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat sabi dito, ito na po yung sinasabi ng salita ng Diyos na there is a sin that leads to death, and there is a sin that does not lead to death. Ang sabi po ng Hebrews 10:26, ito na yung abusing of the grace of God, abusing of the love of God, abusing of the Word of God. Ang sabi po rito ay, if we deliberately go on sinning, ang sabi po ng King James, if we willfully, yung sinasadya na natin ang kasalanan, alam na natin na ito'y kasalanan, and then we don't care, ang sabi ng salita ng Diyos, if we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, sabi dito, no further sacrifice for sins remain. Wala na kapatawaran, wala na ka nang maibibigay na sakripisyo, because you are sinning willfully. Sinasadya mo na iyong kasalanan. Well, you don't care of God's love anymore. You don't care of God's mercy anymore. You don't care of the grace of God anymore. You abuse that grace. Ang sabi ng Panginoon, wala nang space. Ang sabi rin dito sa Hebrews 6:4-6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, naranasan mo na ang kaligtasan, naranasan mo na ang baptism of the Holy Spirit, naranasan mo na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Nung sinabi dito, ang sabi dito po ni Kenneth Hagin, ang sabi dito, who have tasted the goodness of the Word of God, the theology, the deep meaning of the Word, the deep things of God. Naranasan mo na, yumaman ka na sa salita ng Diyos, ginagamit ka na ng Panginoon mightily, prophetically, while you are preaching, while you are laying your hands on the sick, there is a miracle. Ito po yung mga tinatawag na tele-evangelist. Malaki ang paggamit ng Panginoon sa kanilang mga buhay. And then, pero sabi dito ng
salita ng Diyos, naranasan mo lang lahat yan. Ibig sabihin dito, pwede ka pa rin na mawala sa Panginoon. Even while you are experiencing the salvation, we are experiencing the being filled with the Holy Spirit, filled with the Word of God, the things of God. Ang sabi niya dito, ito po interpretation ni Kenneth Hagin. Ito po ay naranasan niya mismo, may pinakita sa kanya ang Panginoon na ito ay totoong nangyari sa buhay niya. At sabi dito ay, and then have fallen away. And then kapag sila'y umalis, to be restored to repentance because they themselves are crucifying the Son of God all over again, subjecting Him to open shame. Ang sabi niya dito, ipinakita ng Panginoon kay Kenneth Hagin, the vision ay yung babae na sinasabi na mightily ginagamit ng Panginoon, yung mag-asawa, and they are using by God, kilala niya mismo, and then ang babae ay kinausap ni Satan. In the vision, pinakita ng Diyos sa babae na kay Kenneth Hagin na ang babae kinausap ni Satan. Ang sabi ng Satan ay, alam mo, napakaganda mo, ikaw ay dapat hindi lang ganito ang buhay mo, dapat mayaman ka, dapat you are famous, you are in the Hollywood, dapat mayaman ka. Ang sabi ng babae, this is in the vision. Ang sabi niya is ano sabi niya? Nirebuke niya si Satan. In Jesus' name, come out, I rebuke you in the name of Jesus. And then, patuloy, the second time, tinamp ulit siya ni Satan, at kitang-kita ito ni Kenneth Hagin in the vision. And then sabi ni Satan, alam mo, I insist that you are so beautiful, dapat ay mayaman ka, hindi ka naghihirap, dapat mayaman ka, dapat hindi ka nagpakasal sa pastor na yan, sa lingkod ng Diyos na yan, dapat ikaw ay, you have a different life, you have a luxurious house, you have a luxurious cars. And then sabi niya, in Jesus' name, I rebuke you, Satan. And then, at the third time, tinamp ulit siya ni Satan. And then, nung matempt siya uli ni Satan, he give in to Satan. Ano nangyari? Hiniwalay niya ang kanyang asawa, nagpunta siya nag-Hollywood, naging artista siya, naging famous in the world. Naranasan niya ang luxury ng buhay, and then naging sikat siya. And then, hindi niya binanggit kung sino ang pangalan. Kilala niya itong babae. And then ano nangyari? Nakipag-asawa sa iba't ibang mga lalaki. Divorce after divorce. And then, Lord, ang sabi ni Kenneth Hagin, Lord, bakit mo ito pinapakita sa akin? Do you want me to pray? Do you want me to pray for her? Sabi niya ganon. Sabi ng Panginoon, no. Anyway, she will not repent anymore. Kapag sinabihan mo siya, kapag pinag-pray mo siya, sister, kapatid, mahal ka ng Panginoon, ganito ang plano ng Diyos, ang sasabihin daw ng babae, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Naranasan ko na ang baptism of the Holy Spirit, naranasan ko na ang miracle ng Panginoon, naranasan ko na ang kaligtasan. You don't need to explain to me anymore. There will be a full of pride sa kanyang buhay, at ang kanyang sarili ay wala ng space sa repentance. Kaya napakahalaga na tayo ay wag po nating abusuhin ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi din ng Matthew 7:21 to 23, ang sabi ng Panginoon, not everyone who call unto me, Lord, Lord, will enter into heaven, into the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, but only those who do the will of my Father in heaven. And then sabi ng verse 23, sabi ng salita ng Diyos, Lord, did we not heal the sick? Did we not prophesy in your name? At in your name we drive out demons. Ito yung mga sinasabi doon ni Kenneth Hagin na mga tele-evangelists. They prophesy, they heal the sick in the name of Jesus. And yet, sabi ng Panginoon, come out, hindi ko kayo nakilala, you evildoers. And so, there is a danger that when we are anointed by God, na tayo ay ginagamit ng Panginoon, there's a danger of pride, na tayo ay pwede nating itouch yung glory, natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. And then, last time sabi ko na, Jesus is always focused
on his purpose, not on the praise of men. He always social distance himself. Kaya lagi siya, there is an always of humility sa kanyang buhay. And so likewise, kailangan din po natin maranasan yon, na ang kabanalan, ang pagpapakumbaba ay maranasan natin. Huwag po nating abusuhin ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, sapagkat may katapusan ang biyaya ng Diyos. There's always an exception. Minsan ang mga bata ngayon, minsan ang mga bata ngayon lumalaki, matitigas ang ulo kasi hindi na natin dinidisiplina. Ang ating babysitter ngayon ay mga cellphone natin. Sila na yung babysitter. Wala na yung nagdidisiplina, wala na yung kumakausap sa mga bata na anak hindi ganito, anak ayaw ni Jesus niyan. Wala na yung time of commitment. They are not committed to their commitment to discipline, to guide their children, to train up their child. Sabi ng salita ng Diyos, in the way they should go. Madalang na yung mga ganun tao ngayon para lang, wag na lang umiyak ang mga bata. Eto na anak, eto na. Wala nang time para kausapin, to discipline. And so, pag lumalaki ang mga bata, they abuse the grace of God, the love of their parents, mother and father. So, ang nangyayari, ang mga bata tumitigas sa ulo. They don't have a godly discipline. And so dapat mga magulang, dapat tayo po ay maging maingat din. And then mga bata, tayo din, kayo mga anak, ay maging maingat din kayo. Don't abuse the love of your parents, of your mother and your father. Sapagkat meron pong kabayaran at lahat ng ating mga kasalanan. Galatians 5, in general, ang Galatians 5:19 to 21, talagang mayroong talagang parusa ang kasalanan. Mayroon talagang impyerno at mayroong langit. Ang sinabi ng salita ng Diyos dito, kung tayo mabubuhay sa mga ganitong klase ng kasalanan, we abuse the grace of God. Ang sabi dito ay, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, sorcery, hatred, discord, jealousy, race, rivalry, division, and faction. Lahat ng yan, impurity, lahat ng immorality, sexual immorality, lahat idolatry man, or envy, drunkenness, orgies, yung kaguluhan, and the like. Ang sabi dito, I warn you as I did before. Ito'y ginawa ni Apostle Pablo noon nang hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Lahat ng ito ay marahil naranasan niya. Sabi dito, as I did before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi makakapasok sa karyaan ng Diyos ang lahat ng gumagawa nito. So there is a limitation of God's grace. There is a limitations of God's mercy. Kung inaabuso natin ang salita ng Diyos, you abuse the word of God, not only the grace of God. Tayo ay, ang sabi ng salita ng Diyos, pupunta tayo sa impyerno kung hindi tayo magsisisi ng ating mga kasalanan. Even the homosexuals. Ngayon po magsasalita ako sa inyo na para bang kayo ay you are judging by the word of God, you are judging by God, but don't worry, later on I will embrace you. God will embrace you with His love, with the word of God. Pero hayaan niyo po muna na basahin natin ang salita ng Diyos, sapagkat dito natin makikita na pwede nating abusuhin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 1, hindi ko na po natin babasahin, actually verses 18, but doon, ang sabi dito, 22 na natin sisimulan until 32. Although they claim to be wise, they become fools and exchange the glory of the immortal God for images of mortal men and birds, of animals, and reptiles. Therefore, God gave them over in the desires of their heart to impurity, hinayaan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Although they knew God, alam nila na may Diyos, hindi nila inhonor ang Panginoon. And then God gave them over to desires of their hearts to impurity, for dishonoring their bodies with one another. Marahil ito yung Sodom and Gomorrah. They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is forever worthy of praise. Amen. Verse 26, for this reason God gave over them to dishonorable passion. Even their women exchanged natural relation to unnatural ones,
Yung babae na dapat ang partner niya ay lalaki, nagsawa na sila, naging babae sa babae na lang. And then at the same way, likewise, the men abandon natural relation with women and burn with lust for one another. Kaya ito na ngayon ang mundo natin. This is the great revolution na nangyayari sa mundo ngayon. Na men to men, even the same-sex marriage. Ito po ang nangyayari sa ngayon. Ito ang problema ngayon ng mundo. And then sabi rito ay, men committed indecent act with other men and received in themselves the due penalty for their error. Furthermore, since they did not see fit to acknowledge God, He gave them up to a depraved mind to do what ought not to be done. Hinayaan na sila ng Diyos. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. And then sabi dito pa, they are gossips, slanderers, God-haters instead of lovers of God. And sabi pa rin dito, insolent, arrogant, mayayabang, boastful. They invent new forms of evil. They invent new forms of evil. Nung mabasa ko ito, nung pinag-aaralan ko po ito, they invent the new form of evil. Transgender. Kung dati wala pang transgender na pinapalitan yung sex planting, pinapalitan ang sex, babae ka, magiging lalaki ka magiging babae ka. This is the new invention. This is the new revolution, sex revolution na ginagawa ng mundo ngayon. They disobey their parents, even they disobey their parents. This is me, this is my identity. They lost their identity actually in reality. They are senseless. Wala na silang pakialam. They are faithless. They are heartless. Merciless. Ito ang mabigat. Verse 32. Na sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa Panginoon. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. And then they become atheist. Pero ang sabi dito ng salita ng Diyos, that's not true. Kasi no one born atheist. There's something na may nangyari sa kanilang mga buhay kung bakit sila naging atheist. Marahil ang Diyos ay hindi sila pinagpala, hindi sila pinagaling ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, and they become atheist. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, verse 32, ang sabi dito, although they know God's righteous decree that those who do such things are worthy of death, alam nila, sabi ng salita ng Diyos. You cannot lie to your heart. You can lie to your mind, that you can battle with your mind. Ikaw kaibigan, mahal ka ng Diyos. You are a homosexual, transgender, mahal ka ng Panginoon. Alam mo, that sabi ng salita ng Diyos, the Word of God is true. It is the Word of God. Alam ng Diyos kung sino ka, kung sino ako, kung sino tayo lahat. We cannot lie unto God. Sabi dito, although they know God's righteous decree that those who do such things are worthy of death, they not only continue to do these things, but also approve of those who practice them. Kaya ngayon may napakarami na sa buong mundo, nation, marami na sa nations, especially Spain, Mexico, America, marami nang inapprove ang same-sex marriage. Kaya dito po ang nangyari. Darating ang judgment ng Panginoon sa atin because ito po ang nangyari sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid, mga kaibigan, mahal kayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na eliminate. Because may makikita natin dito that the homosexuality is not a nature. It is a spirit. Wala pong pinanganak na homosexual, walang pinanganak na transgender. It is not a nature. It is a spirit that comes from Satan. You have your own identity in Christ. You have your own identity with God. You are created by God in His own image. Lahat tayo in His own image, in His own likeness. Don't be lied upon by Satan. Wag nating hayaan na tayo ay pagsinungalingan ni Satanas. Ang sabi ni John MacArthur, sabi dito ay sabi ng Genesis 1:26 and 28 ay sa verse 28, babasahin ko rin dito ay yung verse 28. God created them male and female. Sabi ng salita ng Diyos,
nung create ang mga tao, let us make man in our image. In verse 22, so God created man in his own image, in the image of God He created them, male and female. Wala nang ibang nilikha ang Diyos sa mga tao. He created them. And then sabi ng verse 28, He blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Ang sabi dito, God bless and be fruitful and multiply. Ang mga homosexual, they cannot multiply. Yun na lang ginagawa natin pilosopo, hindi naman sila nanganganak. Bakit sila dumadami? Because they are influenced by the outside world. They don't know their identity. Sinasabi ng mga kaibigan, mga magulang, mismo mga magulang, bakla ka, tumboy ka. And you embrace that thoughts and dahil dyan, naging ganun ka. But your identity is in Christ. Sabi ng salita ng Diyos. And then one time si John MacArthur, tinanong siya, habang nagpipreach si John MacArthur, siya po ay inimbita, this is powerful. And medyo mabigat din po ang babanggitin ko sa inyo ngayon. Ito ay nung si John MacArthur ay tinanong. Ang sabi ng isang babae, habang siya nagpipreach ay nagtuturo. And then nagtanong ang isang babae, Pastor John MacArthur, what can you say about my transgender friend or homosexual friends? Anong gagawin ko sa kanila? At ito po ang sabi niya. Ang sabi niya dito ay, in the Bible, there is no such thing as transgender. It is proven and determined genetically, biologically, science, and it is reality. There is no such thing as transgender. Walang nilikha ang Diyos o transgender. Wala ang Diyos na nilikha ng homosexual. Ang sabi dito ay, God never created homosexuals. And that's why sabi ko kanina, ang ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, God eliminated them. Not because of sila ay nilikha ng Diyos, kasi lahat ng nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos. Pero ang ayaw ng Panginoon, yung kasalanan, the spirit that is in them. And that's why, ayun ang ginawa ng Panginoon. Sa Sodom and Gomorrah, pinatay silang lahat ng Panginoon. Sabi pa rito, God eliminated them because it is an absolute total defiance against God. Ito mga sinasabi ni John MacArthur. You don't believe in how God created you. No one is born homosexual. You've just changed it. Kayo ang nagbago. Ikaw ang nagbago ng nature mo. Huwag ka na magtanong kung ikaw ay babae o lalaki. Kung ikaw ay lalaki, alam mo yan. Pumunta ka sa banyo, alam mo yan. Babae ka, pumunta ka sa banyo, alam mo yan. You are a man or you're a woman. You need to battle with your mind. Sabi ko rito ay, and then that's your choice, but it is not the will of God. Homosexuality, sexual revolution, transgender is a false reality. Ito pa sinabi ni John MacArthur. It is a false existence. It is a kind of personal suicide. Bakit po ito mabibigat itong mga salita rito ni John MacArthur. It is a false reality, it is a false existence, it is a kind of personal suicide. Bakit po suicide? Parang ang lupit naman, but it is true. Because you aborted the plan of God in your life. God created you for His glory. God created you to do good works. God created you in His image. You and me, in His likeness. Ang sabi ng salita ng Diyos. This is God's word. Hindi nyo dapat ako kagalitan. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos na binabanggit. Kung naghahanap ka ng identity, find the word you can find it in the Word of God. Andiyan ang Biblia. You can read your Bible. You can buy your Bible. And so sabi rito rin, ito ang mabigat pa. Ito ang nakakagalit na nakakagalit kung titingnan mo. Ang sabi rito, just years ago, ang sabi dito sa nagkaroon ng surgery ang isang bata, alam nyo, 5 years old. Dinala ng magulang sa doctor and they changed the gender of the child. 5 years old.
Sinong doktor? Sinong magulang ang gagawa noon? Sabi nga niya, dapat they're supposed to be put in jail. They are supposed to be put in prison. Na dapat sila, anong kinalaman ng bata para gawin mo yan? It is a total defiance against the will of God, against the sovereignty of God. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Huwag natin baguhin ang plano ng Diyos. Huwag natin na i-abort ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito pa, mabibigat ang mga nangyayari ngayon. But we need to stand on the Word of God. Ang mabigat pa rito ay, even they talk about redefining marriage. Kaya dito it is a long debate about redefining marriage, kasi po there is already an original definition of marriage. It is God who ordained marriage. It is God who instituted marriage. Ang sabi po ay it is between God, it is between man and a woman. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, not man between men, that it is not between women. There is no such thing as same-sex marriage in heaven, in the will of God, in the Word of God. Genesis 2:22-26. And sabi dito, ito pa mabibigat. Hindi pa, we don't believe in redefining marriage. It is already defined by God. And then ito pa mabibigat na nangyayari. Same-sex marriage talk about adopting children. They talk about adopting children. Hindi po natin dapat tingnan, bigyan ng we need to pray that it will not be approved. Hindi ko alam kung may mga bansa na inapprove ang adopting children. I believe it's so. Marami ng bansa ang nag-a-adopt na ng children. But what can you give to this innocent children? Who is the mother? Who is the mother? Ano kakalabasan ng bata? They will also be homosexuals. The danger is you will transgender the child at the end. It's about the surroundings. Hallelujah. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, you know it. You know who you are. Huwag ka nang humanap ng meaning ng your identity. You search your personal identity from this world. Ito na, this is the good news sa iyo. Hindi lang sa mga homosexual ito, hindi lang sa mga lahat-lahat ng uri ng kasalanan. Pero sa iyo, I am speaking to you right now. Sa mga naghahanap ng personal identity, you search for your personal identity from this world, your friends or your neighbor. But in reality, you already have your own identity hidden in Christ. You need to use your mind, not the mind of others. This time, meron sometimes na kailangan natin the mind of others, but this time, you need to use your mind. You need to use your own conscience. You need to use your own heart. Ano ba talaga? Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang plano ng Diyos? Bakit ba ako narito? Begin to read the Word of God. Begin to listen to those people na nagpipreach ng salita ng Diyos. Ang identity natin ay nasa salita ng Diyos. If you cannot find God in this world, you can find Him in His Word. You can find Him while reading the Word of God. God is the one who created you, who planned for your life. The Lord loves you so much. Jesus wants to save you. He wants to forgive you. Kung ano ka man, ikaw man ay transgender, ikaw man ay homosexual, mahal ka pa rin ng Diyos, kapatid, kaibigan. Ang sabi dito, mga sinulat ko dito, I will just read it for you. He wants to forgive you. He wants to embrace you with His unconditional love. He wants to embrace you with unconditional grace, His unconditional mercy. But you need to repent of your sin. Kailangan mong talikudan niya iyong kasalanan. Sabi ko nga kanina, this is not a nature. It is a spirit. It is a kind of a spirit that you need to battle with. Kailangan mong pagtagumpayan. Homosexuality is not. It is a spirit. It's not a nature. God is not angry at you. He is only angry at your sin.
Mahal ka ng Panginoon. Gusto kang yakapin ng Panginoon. Jesus died for you and me. That's the same love He gave for you and for me. Pareho lang. No matter how you aborted God's plan for your life. Marahil ngayon ay you are meditating on this word. Ano ba talaga ako? Sino ba talaga ako? You still have time. You can still realign your life in God. Because God is a gracious God. Mahabagin ng Panginoon. Even the prodigal son, ang prodigal son, gaano man kalaki ng kasalanan ng anak. This is the expression of unconditional grace. Not only unconditional love, but this is the unconditional grace of God. Even the adulterous woman in the gospel, sabi ng mga tao na kapag nakita ang isang babae ay nag-adultery, anong sabi? Ilalagay sa unahan at ang babae ay babatuhin hanggang sa mamatay. At ang mga tao ay, yung adulterous woman ay dinala, and then nilapitan ng Panginoong Jesus ang babae, the adulterous woman, na ang mga tao ay hindi malapitan ng babae, hindi mayakap, hindi makausap, but yet the Lord Himself stooped down. Binabaan niya ang babae. Ang sabi ng babae, sinabi niya sa mga tao, gumuhit siya. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya unang bumato. Kung minsan mas mahirap pang lumapit sa mga tao kaysa Diyos. Minsan may mga tao, may mga churches na mga judgmental. They don't allow mga sinners like mga adulterous, mga homosexual or transgender. Alam niyo, mahal tayo lahat ng Panginoon. Kung hindi ka man i-allow, hindi ka man payagan sa pumasok sa simbahan. Mayroong mga simbahan na hindi mo maramdaman ng pag-ibig, pero sasabihin ko sa iyo, God loves you more than them. Mas higit ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng mga tao. Kung nahihirapan ka lumapit sa mga tao, lumapit ka sa Diyos. Yayakapin ka niya, mamahalin ka niya. Gaano man kalaki na iyong kasalanan. May time ka pa. Sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka na ng iyong kasalanan right now. Kasi sabi ng Panginoon, kapag namatay tayo, it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Habang may panahon ka pa, kapatid, ikaw man ay hindi ka lang adulterous woman, hindi ka lang homosexual or transgender, ikaw man ay puno ng galit, you are a killer, you are a murderer, lahat ng puno ka ng envy, puno ka ng galit, wala kang pagpapatawad, you still have time. Kala mo, kapatid, ikaw ay may panahon ka pa ngayon. Huwag mo sabihin mo ngayon na okay, gusto ko pa rin gawin lahat ng gusto kong gawin. Okay, you can still do that. Pero sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, it is appointed unto a man wants to die, after this is the judgment. Sa ngayon, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Pero kapag namatay ka, ang Diyos na mag-decide, hindi mo na pwedeng gawin lahat ng gusto mo. Pag sinabi ng Panginoon, you will go to hell because you did not acknowledge my love, my cross, pupunta ka sa impyerno. Ikaw magdidesisyon, kapatid. Ang sabi rito sa 2 Peter 3:9-13, hinihintay ka ng Panginoon kasi mahal ka ng Panginoon. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some understand His slowness, but it is patient with you. Mapasensyoso ang Panginoon sa iyo, not wanting anyone to perish. Ayaw ka ng Panginoon na mapahama, ayaw ka ng Panginoon na mamatay, ayaw ka ng Panginoon na mabulit sa impyerno, but everyone to come to repentance. God wants you to repent of your sin. This is still the expression of God's abundant grace sa iyong buhay. But kasi sabi ng Panginoon, kung naghihintay man ng Panginoon, kung mapasensya man ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, God cannot wait on you forever. Kasi sabi ng verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, and the elements will be destroyed by fire. The earth and its works will be laid bare. Lahat ng ito one day susunugin ng Panginoon by fire. Ang mundong ito, lahat ng pinagharapan natin dito, mga bahay, kotse, lupa, mga arts, all these technologies, babaliwala, it will be wiped out by the fire of God. Ang sabi ng 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to conduct yourself in holiness, in godliness, as you anticipate and hasten the coming of the day of God.
Mamuhay ka sa kabanalan, sa katwiran, sabi ng salita ng Diyos. When the heavens will be destroyed by fire and the elements will melt in the heat. And verse 13, but keeping with God's promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where the righteous dwell. Meron tayong hope of the righteous doon sa kalangitan. Kaya po mga kapatid, meron ka pang time na magsisi ng iyong kasalanan. God is giving you a grace period right now. Bukas hindi mo na alam kung buhay ka pa. Ano man ang kasalanan mo, hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo right now. I am inviting you right now na tanggapin mo si Jesus upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. You don't know what will happen bukas. Sabi ng salita ng Diyos. You cannot boast. Find your identity in Christ. Find your identity in the Word of God. Makakita mo. Sabi mo kanina, marahil nagtatanong ka sa buhay, sa mundo. Hindi mo na makita kung may Diyos ba o wala. You can find Him. You can still find Him in the Word of God. Find a church that preach the Word of God. That rightly dividing the Word of truth. Doon ka pumunta sa simbahan na nagtuturo ng si Kristong itinataas, hindi ang iglesia, hindi ang church. Sabi ng salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang mismo may sabi. There is no religion that can save us. Not the born again Christian, not anything. Or Iglesia ni Cristo, Katoliko, Jehovah's Witness, Mormons, wala makakapagligtas. It is only Christ. And kaya dito sa aming simbahan, ito po ang tinuturo namin na Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. It is Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pupunta ka sa langit. Ayaw ng Diyos na magpunta tayo sa eternal life in hell. Ayaw ng Diyos yun. Gusto tayo dalhin ng Panginoon eternal life in heaven. Eternal life with joy. Not eternal life with sufferings. Yun ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, wag mo na don't contradict your mind, don't contradict your heart. Sabi ng salita ng Diyos, you know it. Alam mo kung magpapatuloy ka sa iyong kasalanan yan, adultery man yan, homosexuality man yan, transgender man yan, you lost your identity. You're like a ghost, sabi pa nga ni I think si John MacArthur. You're like a ghost. This is a false existence. This is a false reality. Sino ka man, nasaan ka man, pakinggan mo sa detalles. It is not my word, it is the word of God. Magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas habang may panahon. Sabi nga ng salita ng Diyos, bakit ka mamamatay? Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamatay. Ang sabi ng salita ng Diyos, Ecclesiastes 7:17, do not be excessively wicked and do not be a fool. Why should you die before time? Sabi ng ibang version, bakit magpapakasasa ka sa kasalanan? Don't be a fool, ang sabi ng salita ng Diyos. But why you will die prematurely? Kasi may tinatawag din ang salita ng Diyos na the premature death. Satan, he came to kill, to steal, and to destroy. Ayaw ng Panginoon na makaranas ka ng premature death because Satan is he is in the rampant na siya ay gusto tayong habulin, gusto tayong patayin, dalhin niya tayo lahat sa impyerno, but you need to decide right now. Sabi ng salita ng Diyos, gaano man karami ng ating mga kasalanan. This is the love of God. Sabi ng salita ng Diyos, ng 1 John 1:9, if we confess all our sin, He is faithful to forgive us from all and cleanse us. Hindi lang ipo-forgive tayo, hindi lang tayo patatawarin, lilinisin tayo, na para kang hindi nagkasala. He will cleanse us from all our unrighteousness. Sabi ng Panginoon, gaano man ang karami ng iyong kasalanan. Ang sabi din ng Panginoon sa Isaiah 1:18-20, ito ang sabi ng Panginoon, gaano man karami ng iyong kasalanan. Come now, let us reason together. Mag-usap tayo. Baka dahil sinasabi ng mga tao, makasalanan ka, hindi ka po pwedeng pumunta sa langit. Ikaw ay pumatay, ikaw ay adulterous men and women, ikaw ay ganito, ikaw ay lahat. Ang sabi ng mga tao, wala kang pag-asa. But so, no. Sabi ng Panginoon ganito, come, sa akin kayo lumapit. Sabi ng Panginoon, magkatwiranan tayo, mag-usap tayo. Tayo mag-usap.
Hayaan mo sila. Sabi ng Panginoon, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, mapula man, ganun man katindi ang iyong kasalanan, they will be as white as snow. Kagaya ng niebe, ganun kaputi ang magiging itsura natin sa harapan ng Diyos. Though they are red as crimson, they will become as wool. And then verse 19, if you are willing, ito sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Pero ito, this is conditional. God's grace to you is extended. Buhay ka pa ngayon, meron kang pang time. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. And verse 20, but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Ang Diyos ang nagsasalita. May dalawa akong klaseng panalangin na gagawin. Mananalangin muna ako sa gustong tumanggap, and I will close after my prayer. I will close with the verse in Hebrews, and I will talk to even to the Christians. Kung ikaw, mamaya mga Kristiyano, kakausapin ko muna mga sinong gustong tumanggap sa Panginoon ko. Kung nasan ka man, umaga man yan, tanghali man yan, gabi man yan, nasan ka man, or kung kailan mo man mabasa or marinig, mapanood ang video na ito, ay iniimbitahan ka ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. On the cross, pinakita na niya ang kanyang pag-ibig. Kaya kang patawarin ng Panginoon gaano man karami na iyong kasalanan. Sumunod ka sa akin panalangin. Sabihin mo, Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong unconditional grace, your unconditional love, unconditional mercy. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. I know na lahat ng aking ginagawa, kung ako'y magkapatuloy, ako'y pupunta sa impyerno. I don't deserve heaven. Sa oras na ito, I acknowledge my sin right now. With my mind, with my heart, I acknowledge my sin. At humihingi ako, Panginoon, ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, linisin niyo po lahat ng aking kasalanan. Ako man ay pumatay ng babae, ng lalaki, o Diyos. I am a homosexual, I am a transgender. Lord, gusto kong malaman muli to find my real identity in you. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa akin mula sa oras na ito hanggang sa ikaw ay bumalik. Ito po ang samot dalangin. Isulat niyo na po aking pangalan sa aklat ng buhay. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kung tinanggap mo si Jesus, your name is written in the book of life. Ngayon, I will address sa ating mga Kristiyano, kahit sino tayo. Kahit sino tayo man ay matagal na sa Panginoon. This is my last address sa ating lahat. Ito kasama ako, sino man sa atin. Ang sabi ng Panginoon dito is, kahit tayo, minsan we abuse the grace of God. And sabi dito ng Hebrews 10:26 to 39, mabilis kong babasahin, this is for all of us. Minsan malimit natin basahin is Hebrews 10:25 and Hebrews 10:26. Pero tapusin natin. This is about time na bigyan natin ng time. Titigan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi dito ay, kasi this is talking about the abusing of the grace of God. If we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sins remain, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume all adversaries. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think one deserves to be punished who has trampled on the Son of God, profaned the blood of the covenant that sanctified him, and insulted the Spirit of grace? That's verse 29. Verse 30, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay again and again. And I will repay and again. And then the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Verse 32, remember, ito sabi ng Panginoon, sa mga nalalamig, remember the early days that you were in the light,
when you endure a great conflict in the face of sufferings or suffering. Verse 33, sometimes you were publicly exposed to ridicule and persecution. At the other times, you were partners with those who were so treated. Verse 34, you sympathize with those in prison. Binibisita mo yung in prison and then joyfully accepted the confiscation of your property. Kinuha lahat ang property mo, knowing that you yourself had a better and permanent possession in heaven. Hinayaan mo lang baliwala yun sa iyo, yung persecution. Verse 35, so do not throw away your confidence. It holds a great reward. Huwag nating hayaan na yung ating tiwala sa Panginoon, yung pangako ng Panginoon ay mawala. It holds a great reward. You need to persevere. This is my encouragement sa ating lahat ng mga kapatid ko sa Panginoon, the born again Christians, all the people of the Lord. You need to persevere so that after you have done the will of God, you will receive what He has promised. Verse 37, for ito sabi ng Panginoon, for in just a little while, He who is coming will come and will not delay. Hallelujah. To God be the glory. And verse 38 and 39, but my righteous one will live by faith. And if he shrink back, kung ikaw ay tatalikod, if you will abuse the grace of God, at babaliwalain na ang biyaya ng Diyos, sabi niya dito, I will take no pleasure in Him. Hindi magagalak ang Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. So let us persevere. And last verse 39. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their soul. Lord, marami pong salamat sa iyong salita, O Diyos. Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, na kaming lahat, even me, myself, patuloy namin makita ang iyong kahabagan sa amin, the unconditional grace na meron ka. Tunay na huwag naming abusuhin ang iyong biyaya. Even your word, your love, your mercy to us, O God. Na bawat araw bago ka dumating, Panginoon, every moment, pahalagahan namin ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Maging seryoso kami, patuloy namin iwaksi ang kasalanan sa aming mga buhay, O Diyos. Kilalanin ka namin, O Diyos, na aming Diyos noon, even until now, O God, na hindi kami magbabago. We will persevere until the end. We will be faithful till the end. Kung ang mundo man, Panginoon, ay naghihirap, Panginoon, O God, we will remain in you. Minsan natitempt kami na mag-doubt, O God, natatakot kami. Lord God, I rebuke that fear, I rebuke that doubt in the name of Jesus, Lord God. Sapagkat ikaw na nangako ay tapat sa amin, Panginoon. Hindi mo kami niiwan, ni pababayaan man. Lord God, I pray for a deeper faith sa bawat isa, Panginoon, O God, na nakikinig na iyong salita, O Diyos. A strong faith, a strong family, a strong relationship, a strong church, O God, sa bawat isa, in the name of Jesus, Lord God. Patuloy namin alagaan aming relasyon sa iyo. Basahin namin lagi ang iyong salita. And Lord God, always ang aming dalangin as we end, O God, dalangin pa rin namin, Panginoon, na ang mga may sakit, Panginoon, sa buong mundo right now, we extend your healing power in the name of Jesus. We rebuke sickness. We rebuke this COVID-19 virus in the name of Jesus, Lord God. At ma-release na kami, Panginoon, this kind of situation. Na-acknowledge na namin, Panginoon, na ikaw talaga at ang aming pamilya ang una sa lahat. And then the church, and then our friends, and then the world, O God. Maraming pong salamat. Thank you for your salvation. Thank you for saving us, O God. Thank you for your love, for your unconditional love, unconditional mercy, unconditional grace. We give you now the glory and the honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless everyone.